Hinundi na kahapon ni Pangulong Marcos ang inilarawan niyang hindi makatwiran, isang illegal at walang ingat na pagkilos ng fighter jets ng China sa Panatag Shoal habang nagpayag siya ng pagkabala sa posibleng kawalan tatag sa pampawid ng Pilipinas. Noong nakaraang Huwebes, dalawang sasakyang panghimpapawid ng People's Liberation Army Air Force ang nagsagawa ng mapanganib na manyobra at naghulog pa ng players sa landas ng isang Philippine Air Force NC-212I aircraft na nagsasagawa ng regular na maritime patrol sa shoal. Ito'y ayon sa Armed Forces of the Philippines or AAP. Ang insidente na nangyari bandang alas 9 ng umaga ay nagbanta sa mga Pilipinong piloto at tripulante ng eroplano na ang humadlang sa mga legal na operasyon sa paglipad sa airspace sa loob ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas at dumabag sa internasyonal na batas at mga regulasyon na namamahala sa kaligtasan ng aviation. Ito'y sinabi ni AAP Chief General Romeo Browner Jr. sa isang payag noong nakaraang Sabado. Ang mga piloto at crew ng NC-212I ay ligtas na nakabalik sa Clark Air Base isang oras pagkatapos ng insidente. At ayon sa mga ito, hindi sila natinag o natakot sa mga pangharas ng Chinese Air Force na ayon sa kanila, na-radio challenge sila ng mga ito na magpalit ng destinasyon dahil kung hindi, mapipilitan silang pabagsakin ang eroplano ng Philippine Air Force gamit ang dala-dala nilang mga missiles sa kanilang mga fighter jets. Pero hindi natinag ang ating mga piloto bagkos nagpatuloy sila sa kanilang regular na destinasyon kung saan nagsasagawa sila ng regular na misyon sa bisinidad ng Baho de Masinloc. Walang nagawa ang Air Force ng China at talagang pinanindigan ng ating mga piloto na ituloy lang ang pagpapatrolya sa impapawid ng Panatag Shoal at ang ginawa na lamang ng People's Liberation Air Force ay nagpakawala na sila ng mga flares para ipakita ang kanilang pagkundina sa ginagawa ng Philippine Air Force plane sa naturang contested area sa West Philippine Sea. At sa katunayan, sinabi pa ng mga tauhan ng Philippine Air Force na umikot sila ulit sa Baho de Masinloc pagkatapos ng pagpapawala ng mga flares ng Chinese Air Force jets sa kanila. Ito'y upang masigurado nila ang regular na oras ng kanilang pagpapatrolya sa nasabing lugar. Mahigpit rin na kinundina ng Pangulo ang insidente sa impapawid sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal noong nakarang linggo at nanindigan sa ating mga magigiting na kalalakihan at kababaihan ng AFP, lalo na ang Philippine Air Force. Sabi ito ng Presidential Communication Office o PCO sa isang payag. Sinabi ni Marcos ng maaksyon ng People's Liberation Air Force aircraft ay unjustified, illegal and reckless, lalo na't ang Philippine Air Force aircraft ay nagsasagawa ng routine maritime security operation sa Philippine Sovereign Airspace. Ang payag ng PCO na sinipi sa sinabi ng Pangulo, halos hindi pa natin sinisimulan na pakalmahin ang tubig at nakakabahala na ang maaring magkaroon ng kawalang tatag sa ating airspace. Ang Pilipinas, ani ni Marcos, ay mananatiling nakatuon sa tamang diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga alitan. Gayunpaman, mahigpit na hinihimok ang China na ipakita na ganap itong may kakayahang kumilos sa karagatan at sa himpapawid. Ang Panatag Shoal ay matatagpuan 124 nautical miles mula sa pinakamalapit na lalawigan ng Zambales. Bagamat nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone or EEZ ng Pilipinas, ang shoal ay nasa ilalim ng kontrol ng China mula noong 2012. Nagsimula ang pananakop ng China sa shoal nang protektahan ng mga surveillance ship ng China ang mga Chinese poachers mula sa Philippine Navy. Mula noon, napakaraming ulat na ng mga tauhan ng Chino na nangaharas sa mga mangingisdang Pilipino, kabilang ang paggawa ng kanilang matataas na alaga na huli ng mga isda mula sa shoal. Ang shoal ay isang tradisyonal na lugar ng pangisdaan ng mga mangingisdang Pilipino, Chinese, Vietnamese at Taiwanese na nasa West Philippine Sea, ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Inangkin ng China ang halos buong South China Sea habang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay may kanya-kanyang mga pag-aari na jurisdiction. Ito'y ayon sa 200 nautical miles EEZ base na rin sa batas ng UNCLOS. Noong 2016, pinawalang bisa ng arbitral court na nakabase sa Hague ang malawak na paghahabol ng China at pinagtibay ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa 200 nautical miles EEZ nito. Tumanggi ang China na kilalanin ang desisyon, inilarawan ito bilang illegal
at minaliit ito bilang isang piraso lamang na papel. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi katanggap-tanggap ang walang ingat at papanuksong aksyon ng People's Liberation Army Air Force laban sa hukbong himpapawid ng Pilipinas na nagsasagawa ng legal na maritime patrol sa Panatag Shoal. Sinabi ni Estrada, chairman ng Senate Committee on National Defense, na ang aksyon ay dapat matugunan ng matatag at mapagpasyang pagkundina mula sa internasyonal na komunidad. Ang naging saad ni Senador Jinggoy Estrada, "We urge the Chinese government to immediately stop the clear act of aggression and adhere to international law. This recent incident is a blatant violation of international aviation safety standard and the rights of all nations to carry out lawful maritime operation. The dropping of players in the path of the Philippine Air Force NC-212I is an affront to our sovereignty. The Philippines has always advocated for peaceful and diplomatic solution to territorial dispute with China, and this incident undermines our efforts in de-escalating unnecessary tensions. We will not be intimidated. We will continue to defend our sovereignty with resolve and determination while remaining committed to upholding the rule of law and promoting peace in the region." Pero ganun pa man, saludo tayo sa ating mga magigiting na mga pilotong Pilipino dahil sa kanilang katabakan na harapin ang mas malakas na People's Liberation Army Air Force ng China. Pagpapakita lamang ito na hindi tayo basta-basta bumibigay sa anumang mga pagsubok na ating kinakarap sa West Philippine Sea laban sa China. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.